is your number one SM radio station. Love Radio. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hi Nicole and Chris. Ako si Odette, tambalanista since 2000. Ay talaga ba? Hindi pa ako graduate ng college nun eh. Etchos mo kami. Lakas mo ka-invento. Etchos mo kami, Odette. Anyways. Ako naghahanap pala ako ng trabaho nun eh. Ako hindi pa ako gumagraduate. Pero tambalanista ka na agad. Grabe naman yung power of manifesting mo, Odette. Na-predict mo na-predict mo agad. Year 2000 pa lang. Anyway, I am a single mom with 4 kids. Kabilang ako sa pamilyang tila sinumpa pagdating sa pag-ibig. Ang malas naming lahat. Walang swinerte sa buhay may asawa. May mga kamag-anak naman akong kasal pa din pero they chose to stay in their relationships para lang masabi na buo ang pamilya nila. They chose to stay kahit behind closed doors, nagdurusa sila at lumuluha. Naisipan ko na magbahagi ng aking kwento para kapulutan ng aral. Hindi bali ng mabash. Hinanda ko naman na ang sarili ko. May karelasyon ako ngayon. Malaki ang age gap namin. Matanda ako sa kanya ng 9 years. He's 21, I'm 30. Crush siya ng barangay kaya kahit ako, takang-taka, ba't ako nagustuhan? Binata, pogi, dancer, at skateboard player. Sa kabila ng pagiging single mom to 4 kids, niligawan niya ako ng 1.5 taon. Alam niya ang lahat sa akin at tinanggap niya ako ng buong buo pati na ang mga anak ko. Walang barkada, walang bisyo, walang chicks. Pagka ganyan, naninervyos ako. Anong meron dyan? Ang bait. Oh. Kung wala sa bahay, nasa trabaho. May pagkasuplado, konserbatibo at seryoso sa buhay. Perfect na sana pero may isa akong problema sa kanya. Napakaseloso at napakastrikto. Bawal akong mag-ayos. Bawal akong lumabas. Bawal akong makihalubilo sa mga lalaki kahit sa mga kapwa ko babae. Kahit yung anak ko na 5 years old pa lang, bawal magsuot ng sexy. Para ako nakatira sa kumbento. Kulang na lang magsuot ako ng abito. May isa pa pala tambalan pero atin-atin lang. Atin-atin pero nationwide to. Marites lang. Atin-atin lang to ha. Atin lang to ha. 3 lang tayo nakakaalam. Ikaw, ako at ang buong nation. May isa pa pala tambalan pero atin-atin lang. Ang boring niya sa keme. Siguro kasi bata pa at akong una niya. Dahil conservative, hindi adventurous. Ito naman si Odette. Kala mo naman, porque naka-4 ka na. Galing-galing mo ha. Intindihin mo yung sa first time. Oo, baka naman kasi. Ngayon naman sabi niya, no, siguro nga kasi bata pa at ako yung first. Yun naman ang explanation. Okay. Dahil nga conservative, hindi adventurous. Pero yun, kaya namang remedyohan. Kahit madalas akong bitin at bored, nagagawan ko naman ng paraan. Lagi kong tinatandaan na panandalian lang naman ang tawag ng laman. I always remind myself na yung pagmamahala namin, pangmatagalan.
O, di ba? Hindi man kayo nagtagal doon. Yung pagmamahal niya naman pang matagala, no? Di ba? Tambalan, meron ba kayong tips? Ayan yung tips. Ba't may tips? Ay, iba pala yung tips. Ito pala. Meron po ba kaya akong pwedeng gawin? O meron ba kayong tips para mabawasan ang pagkaseloso ng partner ko? May mga tips po ba kayo tungkol doon? Hindi ko naman siya maiiwan or iiwan kahit sakal na sakal ako, kaya may mga tips ba kayo para hindi ako masyadong mabother sa pagiging seloso niya? Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng aking kwento. Abangan ko po ang inyong payo. Ang inyong tambalanista, Odette. Ayan. Si Odette na bored. Oo nga, nagpalit pa naman ako ng background music. Akala ko pa naman dun patutungo ang Hindi. usapang to. Hindi niya issue yung keme. Ang mas issue niya yung selos. Yan, yung hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos, parang Parang may ka nasa- CCTV, Oo, no? correct. May nakabantay lagi. Sabi ko na wala talagang perfect eh. Yung mga sinasabi niyang walang chicks, walang barkada, may itsura, bata, sariwa. Nakaw! Sabi ko na eh. May downside. Kasi wala naman po talagang taong perfecto. And para sa akin, kung halimbawa yung pagiging seloso niya ay titingnan mo sa magandang perspective. Kung hindi masyadong sakal na sakal, I mean, sa perspektibo na kung hindi mo naman kailangan lumabas, wag ka lumabas. Oo. Kung hindi mo naman kailangan mag-ayos, wag ka mag-ayos, di ba? Correct. Pwede mo tingnan sa anggulong yan. Kasi ako gusto ko lang sabihin na wala kasing taong perfect. Mm-mm. Ikaw mismo, Odette, hindi ka perfecto. 'Di ba? So, may mga bagay ikaw, syempre side lang ng story mo yung narinig namin. Hindi namin alam yung side ng story ng jowa mo. Kung ano yung mga feeling niya pagkukulang mo, which is meron. Hindi naman pwedeng wala, 'di ba? Correct. Pero baka he chose to look at the bigger and more bongacious side of you. Yung The mga better strength side of mo, you. oo, kesa Yes. yung mga kakulangan mo. Totoo. 'Di ba? Baka ikaw nagrereklamo ka, bored ka, nagrereklamo siya, pagod siya. Parang Hindi po nakaisa na higit oo, sunod. 'di ba? Parang pagod na pagod, 'di ba? Alas 12 pa lang Oo. ng hating gabi, kaya pa yan hanggang madaling araw. 'Di ba? Pero siya pagod na, umaangal ba Pero, siya? 'di ba? Pinagbibigyan ka. Kaya hinahayaan niya na lang. 'Di ba? Yung mga Kahit ipasok ganon. mo siya bukas. Correct. 'Di ba? Kahit ang dami niya pang gagawin, 'di ba? So may mga ganon, may mga bagay na tinitiis siya tungkol sa'yo, kasi I'm sure meron. Tapos, pinipili niya na makita yung maganda. Yun Correct. yung, basta, pero hindi ko naman sinasabing dun lang lagi mag-focus. Kung talaga naman masakit na sa puso, masakit na sa ulo, hindi ka na makakilos, do something about it. Yung tip na tinatanong mo, wala akong maisip na eksaktong tip para magtanggal ng selos, kasi siya yun, personalidad niya, karakter niya eh. Diba? Wala akong naisip na eksaktong tip, kundi, sabihin mo sa kanya nararamdaman mo na, ano ba? Correct, tama yun. Ganto gawin mo, balutin mo yung yung leeg mo ng mga, magsuot ka namang 15 pieces na turtleneck. Hindi, PPE. O PPE, pwede rin. Na hanggang dito, hanggang baba, ganun. Tapos pag tinanong ka, bakit ka nakaganyan? Tapos sabi mo sa kanya, para lang ipakita sa kanya, ganto na ako kasakal sa atin. Hindi ako makahinga. Hirap na aki. Kasi, di ba? Kasi baka akala niya okay lang sa'yo eh. Tama. O kaya, para iba-iba, isipin nila laging PPE, hindi ka naman lumalabas ng bahay, ang init kaya, di ba? Mag-mascot ka minsan. Pwede! Diba? Basta, lang, maipakita at magparamdam na sakal ka. O, di naman kaya kung mas adventurous ka, yung albino na snake, yung dilaw partner. Pwede rin. Balot mo dyan. Sa liig mo, pakita mo lang. Sakal ka na. Hindi ka Ganun. sinasabi ni Odette, bakit ba ako sumangguni sa dalawang Ewan ko to? sa'yo, bakit ka rin nakinig sa amin since 2000? Di pa kami graduate noon. Feeling ko talaga may something sa'yo. At susara ka ng taon, Odette eh. Pero di bale, sabi mo nga, di ba, hinanda mo na yung sarili mo sa bashing. Sa amin pa lang eh. Sa amin pa lang sapat na. O ayan. Hindi, tama yung sinabi ni partner. Lahat ng bagay sa isang relasyon talaga dapat pag-usapan kung mayroong dapat na i-bring up na concern or issue. Yung selos, tama yun, pwede mong baguhin sa perspective talaga. Kasi ako may mga kakilala ako na ang tingin nila kapag nagsiselos ang kanilang mga karelasyon Haba ay ng something hair. sweet. Oo. Di ba? Na parang, yung mister ko nagsiselos sa akin, ayaw niya mawala ako sa piling niya.
niya. Gusto niya lang lagi niya akong katabi. Correct. Lagi niya akong hinahanap. O kaya, yung mister ko, ayaw niya ayaw niya yung suot ko na masyado revealing. Inaangat-angat niya yung mga Yan. yung mga damit-damit, mga Yan. ganun, para hindi makitaan. Yung, kung titingnan mo sa perspective, yung mga Diba? tingnan ng iba. So cute, di ba? Pwede. Totoo. Pag-usapan nyo na, pwedeng ganun tingnan sa aspeto. Sa aspetong pagsiselos. Yung anong tawag dito? Yung intimate moment nila, partner. Gusto talaga pag-usapan ni Chuperto. O, di sige. Nabiting ako eh. Doon tayo pumunta, partner. Sige. Kahit yung issue niya talaga yung selos. O, sige, go. Doon na lang kayo mag-duel kasi feeling ko doon ka magiging masaya. Grabe siya. And sa mga mag-asawa, ano yun, bahagi yun mahalagang ng parte. pagkakaroon ng isang healthy relationship. Di ba? Kung feeling mo, At ikaw na magturo. yan. Diba? Ikaw Dahil yung expert, ikaw yung veteran. Correct. Veterano na eh. Diba? Ikaw na. At saka alam para mo, mabaling kasing attention mo, sa halip na mag-dwell ka sa Oo. selos, tingnan mo yung aspetong kung saan ka magiging maligaya. mag-magnify ka ng strength. Sa bagay, tama ka Oo. naman, partner, no? Kasi minention niya pa ite eh. Tama. Diba? Kasi kung di naman issue sa'yo yun, baka hindi mo na kailangan i-mention. So Tama. baka makabawi siya, selos-selos portion, ganyan. Makabawi in terms of kemelatik. Ganun. Ano gagawin niyo mamayang gabi? Magkikemelatik. Maglalatik-latik kami. Hanggang maglatik-latik. Latik na latik yung mga bahagi ng katawan. Ganun. Oo. Diba? Ganyan. Mga ganun. Ganun yung gawin nyo. Magnify the strength, not the weakness. Pero again, ulitin namin, hindi namin dinidisregard yung nasasakal ka. Hindi namin sinasabing hindi importante yon. Ang sinasabi lang namin, baka naman pwede pang pag-usapan kasi ang daming positive traits ni Kuya. Totoo. Diba? Yun din, isa pang, ang daming mga positibo. pwede mong tingnan. Diba? Ang dami-daming positibo sa kanya. So, yung selos-selos na portion, baka naman hindi naman lagi. Unless nakakulong ka na talaga, girl. Tapos yung lock nasa labas, diba? Yun, medyo nakakalurke. Oh. Correct. Hindi namin alam kasi kung ano yung level talaga ng pagsiselos. Oo. Maaaring para sa'yo, di ba, talagang Sakal-sakalan. nakakasakal. Pero para sa kanya, hindi, nag-care ako sa'yo kasi ayokong nababastos ka. Correct. Ayokong, di ba, napagsasamantalahan ka ng ibang tao. Tsaka isipin mo, 'di ba? Parang sabi ikaw na mismo, Odette, na nagsabi na meron kang 4 kids, tinanggap ka, single mom ka. Alam mo yung lahat tinanggap niya sa iyo, 'di ba? So baka gano'n na lang din yung yung pag take care niya sa iyo. Totoo. Yun, ganun. At maaaring kaya naghihigpit din sa'yo yung asawa mo kasi... Baka di ba, malandi ka rin, girl. Sasabihin ko lang sana may history ka. Ikaw yung isa yung lantaran eh. Oo. Sinabi ko na, partner. Huwag na tayo magtumpatumpik-tumpik ka. Baka malandi ka din kasi, girl. Diba? Meron yang May ano mga tendencies ka. Oo, ganun. I think meron yang mga backstory. Yes, may dahilan. May dahilan. So, for example, baka nakita niya yung nanay niya sa'yo. Diba? At yung nanay niya, hindi embento ko lang tong ko lang tong backstory na to ha. Baka yung nanay niya, nakita niya kung paano masaktan ng ibang mga lalaki. Or yun, may mga ganun ba? So, ayaw niya ng ganun. Mga Correct. ganyan. O baka rin nakita niya din sa tatay niya. Oo. Ganun siya yung tatay niya. Ganun mag-care. At hindi minasama yun ng nanay niya. Oo, yung mga ganun. So, may Oo. backstory yan eh. Ang daming positive traits ng jowa mo na pwede ka mag-focus on. Correct. Diba? At yun yung lagi sinasabi ng tambalan. Oo, diba? magnify the strength. Yes. Pero again, if it's too much, 'di ba? Anything that is in excess o lahat ng sosobra ay hindi na maganda. Tama. 'Di ba? So kung sa tingin mo sobrang sobra na, ikaw na nga talaga yung Ikaw ba nagkaroon ka ba ng jowang sobrang seloso, partner? Parang hindi. Para siguro sabi hindi naman niya maganda. Hindi naman yan gustuhin. Ba't ako magsiselos? Chill lang ako. Chill lang Kaya ako. ako lang siya dyan. Alam kong walang mangyayaring sama. Diba? Ganun. Parang wala. Kasi hindi naman ako malandi. Delayed yung reaction ko. Hindi. Kasi
wala namang rason para magselos, yun siguro. Okay. 'Di ba? Kasi pwede mong tingnan sa Di aspetong ba kasi kung wala namang rason Oo, para magselos. totoo. Parang katulad nung dati na may mga kasama yung asawa ko sa work dati. Yung mga kasama niya mga matatanda na. So kumbaga kung tatanungin ako kung nagselos ba ako ever sa kung sino man sa walang rason kasi una mga matatanda na yung mga ano ba sobrang insecure ka naman bakla parte kung ang tatanda na parang pang-principal na yung level ng edad. 'Di ba yung papunta na sa senior Grabe ka. citizen? Ganun. Tapos ano, Hindi na tapos kaselos-selos. oo, 'di ba? Hindi, pero yun nga baka kasi merong trigger. Yes. 'Di ba? Hindi ko naman masasabing hindi ako selosa partner kung walang trigger. O let's say, Ikaw ba nagselos ka na din na matindihan? kasi walang trigger eh. Pero kung sakasakali, ano yung mga triggers, halimbawa? Sobrang sexy ng babae tapos ano, Tapos nagpapakita. umaaligid. Oo, nagpapakita Umaali-aligid. ng ano, Tutuwad. Alam ko nakatuwad din sa may harap ng, ayan na. Nagpapakita ng pisngi ng puwet. Yan, yung mga ganun. Dahil sa pagtuwad-tuwad nakikitaan na. Oo, yung mga ganyan. Yun Oh. siguro. Pero otherwise, wala namang kasing trigger. Tama. So ano yung trigger? Bakit may pagselos factor? Meron niyang backstory eh. At yun yung dapat mong alamin. Ikaw ba? Malamang ikaw hindi. Hindi din Partner. ako, hindi ako. Oh, di ba? Hindi ka rin gustuhin eh. Paras na tayo. So bakit ba? Chill lang din yung jowa mo. Hayaan ko siya kaya sasabihin niya siguro. Hayaan ko siya kaya dyan siya magpunta. Oo. Carry lang. Ako na wala papatol dyan eh. Ang ng GF ko. dalawang bagay lang yan. It's either alam ko na walang papatol dyan or alam kong ano ako Hindi sa niya kanya. gagawin. Hindi niya yun gagawin. Yes. Parang kahit na magkaroon ng triggers, 'di ba? Kahit na wala siyang gagawin. Ganun. Correct. Ewan ko lang kasi kapag hindi nakikita. Ay, Yun kapag yun hindi lamang nakita, din. 'di ba? Natandaan ko nung pumunta, naalala ko lang tong moment na to, partner, na hindi ako nagselos. Baka kasi nandun din ako. Nung pumunta kami ng Las Vegas ng asawa ko, Oo. yung isa naming pinsan, dinala kami sa strip club. Okay. So parang syempre, para full yung experience doon sa strip club. Or okay, hindi po ako nagpo-promote kwento lang po ito. Syempre sa Vegas yun, 'di ba? Alam naman po natin ganun yung mga galawan doon. Ang daming mga dancers, ganon. Tapos para parang maging full yung experience. In fairness naman, nagpaalam sa akin yung pinsan, oy, sasayawan yung jusawa mo ha, ganun. Sa lap niya, ganun. Oo, so ikaw. Tapos ako parang nag-iisip pa, naka-wedding gown pa ako nun kasi bagong kasal kami ni Elvis Presley. May ganun. Tapos sabi ko, okay lang, Kerry, kahit mainit ulo na. Hindi, pero nung time na yun, tapos nangyari nga. Oo. Tapos, siguro kasi baka nga naman nandun kasi ko. In fairness, asawa ko lang ginawa. Alam mo yun? Nakatingin, wala lang. Pero ano wag naging ganun. reaction mo? Alam ko naman kasi na hindi siya... Nilabanan mo ba? Oo. Kinabog mo din? Yan pala gusto mo. Teka nga. Teka lang ha. Mamaya, I will only this. Naka-gown lang ako, wait ka lang, ano ka ha? ba, partner? Naka-earrings lang ako. Ito, mahaba naman, di ba? Wait ka lang. Hindi naman ako nagselos okay. or whatever. Kahit parang kung tutuusin, 'di ba, parang ano. Siguro kasi ang inisip ko, it's just a one-time moment. Hindi naman niya yan laging gagawin. And katuwa ng lahat. At ang ginawa Tsaka nandun ka naman. At nandun din ako. Oo. At yung pinsan, parang pinaganon din ako. Ano ginagawa mo, te? Sabi ko talaga sa kanya, sakto Pilipinas. Ano ginagawa mo, te? Nakakaloka. So, In yun. other words, may triggers kasi yan. Correct ka. At Kasi- alamin nyo yung mga backstory. Tama. Pwede mo kasi din i-analyze kung nung unang pagkakakilala mo sa kanya, hindi naman talaga siya seloso. Di ba, hinahayaan kang lumabas kasama mga kaibigan, di ba, hinahayaan kang magdamit kung saan ka komportable, kung feeling mo sexy, okay lang sa kanya dati. Pero parang biglang nagbago yung ihip ng hangin na parang, Naging dito ka lang stricto. Ba't ayoko nang ganon? lumabas kasama mga kaibigan mo, tapos yung mga susuot mong damit, dapat ganito na lang. So, doon nagkaroon ng trigger. Ano yung sitwasyon noon? Correct. Di ba? Baka may ginawa ka kasing hindi niya nagustuhan. Kaya Grabe. nag-decide siyang, Hinusguhan di talaga ba? natin si Odette. Kaya nag-decide siyang higpitan ka. Oo, may ganun eh. Yes. Ano ang backstory? Tama. Na hindi namin lahat alam. Correct. Matanda ka na, girl, may 4 ka ng jugets. Alam mo na yung dapat mong gawin, ha? Odette pa nga yung pangalan mo, alam. Grabe ka. Sabay mga kilala kong Odette. Mga tita ng dekada din. Diba?
Yung tropang I don't 40, think- tropang 50, mga O, ganon. 50 na yan. Wait lang. Diba yung anak mo ba may classmate sa Odette? Wala naman Tignan mo si sobrang nangunguna siya sa edad. Listening siya, tambalanisa since year 2000. Hindi pa nga graduate. O hindi, 30 lang siya. Talaga ba? Oo, ba't Odette yung Alam mo, sobrang judgmental tayo. Pangalan pa lang. Kasi diba Odette? Jinky Odette. Yan yung mga pangalan ng mga may edad. Diba, Marisa. Parang wala akong kakilalang 30-year-old na Odette. Oo, Diba wala. parang pili ko sa mga nanay mo pinakilala ka Odette. Charot! Uy, baka yung mga Odette Oo, maano ha. Marilu, Yan. Virgie. Yan. Virgie. Sila yung magtatropa. Tawagin mo lang si Virgie. Nakain ito sabi ni Odette. Hindi. Eh, teka, text mo na rin si Malu. Tapos sila, mga matatanda na sila, ang ino-order nila salad na kasi kailangan watch your weight and diet. Ano ba yan? Naiyak-iyak ako kay Virgie. Kasi yung Virgie, parang yan yung Oo. secretary ng doktor na matanda na. Ganun yung mga pangalan. Tawagin mo rin si Agnes. Oy, grabe. Agnes, feeling ko medyo bata pa. Pamangkin ni Virgie Oo. yun. Si Virgie. Si tuloy. Virgie. Ayan. Sige, bye-bye na. Bye-bye.